Okay, project update kay Tito. So, ang ginagawa namin dito ngayon, actually kahapon pa, nag-align kami nung kabig. Kasi ito, mas malaki yung kabig niya sa kanan kaysa dun sa kaliwa. Eh, ang problema, left-hand drive tayo dito sa Pinas. Ang U-turn natin, puro pa kaliwa. Diba? So, naintindihan ko naman kung bakit ganun. Kasi naalala ko, dun sa first owner, yung bahay nila, para kang makalabas ng garahe, puro pakanan. Kasi pag pakaliwa, may mga nakapark lagi, tsaka masikip, mas maluwag yung pakanan sa kanila. Kaya sabi ko, siguro pinasagad ni Tito yung kanan. Tapos kahit medyo sacrifice ng konti yung kaliwa. Kasi mas ganun yung biyahe niya sa loob ng 30 years na pagmamayari niya nito. Siguro naisip niya, pwede ko yung palakihan ng konti yung kabig sa kanan para konti lang yung maniobra. naisip ko lang. Kasi hindi to power steering at mabigat talaga ang manibela. Siyempre, 30 years yan. Eh, si Tito, senior na din yun, di ba? So, palagay ko, yun yung naisip nilang paraan. Pinalakihan ng konti yung kabig sa kanan. Ang problema, hirap ako. Para ako naka 10-wheeler. Pagkakabig kami ni Mrs. sa Nubali, magbubuelta kami, ang layo. Tapos siya kapaliliko ng ganun. Pero ngayon, naayos na namin. So, tinanggal lang yung gearbox. Yan, tinanggal lang yung gearbox. Tapos yung pitman arm, inayos namin. Inalay namin, binilang namin ilang ikot yung manibela sa kaliwa, ilang ikot yung manibela sa kanan, tapos sentro, yun na. Nilakihan ko pa ng konting-konti yung kaliwa kasi nga mas lamang yung U-turn natin eh. Malalaman na lang pag kinabit natin itong mga gulong kung sasabit sa chassis. Doon na lang tayo mag-a-align ng ayos. Pero yun naman, bilang lang ng kabig. Pero yung alignment dapat laging tuwid, di ba? Para hindi malakas sa gulong. Next, ginawa namin dito, inalta namin yung brake line. Kasi biyak-biyak na yung brake hose. 1970s pa yata yon. So, pinadala ko na doon sa tropa kay Kuya Mike. Makabili nung bagong brake line. Kasi yung sa kabila, bago na. Kaya yun ang ginawa namin dito. So, alignment ng kabig. Mas malaki sa kabila. Pinantay namin. And then, brake hose. Tapos, resurface ng rotor disc. Gagawin dito. Baka may alam kayo mabibili ng brand new na rotor disc. Bili na lang tayo ng bago pag may time. Pero kung mayroong makukuhanan lang, kasi minsan wala na eh. Kaya buti na lang, may spare car ako na ganito, dalawa. Yung red, tsaka yung white. Kunin ko na lang kung ano yung mas makapal yung rotor. Pupuntahan ko doon sa bahay mamaya. And then, yung sa likod, kumakapit yung brake. Dito, naamoy ni Mrs. Nung ako'y nagdadrive kami sa Nubali. Sabi niya, parang may naaamoy ako. Di mo ba naaamoy? Sabi ko, ano yun? Parang amoy sunog. Yung pala, ito, paghawak ko, naku po, di mahawakan halos yung mugs. Ay ko, mainit ito. Yung kabila, normal lang ang init. Ay ko, kapit to. So, dahil nga napatambak to sa paint shop, napatambak din to doon sa pag-change engine, siguro, may mga kalawang konti. Bubuksan ko yung mamaya. Naka-parking brake lang eh, kaya hindi ko mahugot eh. So, yun. Tapos, ang gagawin pa natin dito, susukatin natin yung mugs, siyempre. Susukatin natin yan. Hindi ko pa ito naititindig ng 4. So, ito yung broken size. Hindi nakakalam. Ito yung dalawang makitid. Ito yung dalawang malalim. Yan. Ito yung pangharap. Ito yung panlikod. Dalawa. Ganda nito. Lapad nito talaga. Susukatin ko para makita rin natin. Mahirap kasi yung sabi-sabi lang tayo. Tapos, hindi naman natin nakikita na actual na fitment. E di, i-fit natin dito. Tignan natin kung bagay ba talaga ang tindig. O ano. Tapos yan, mag-brake fluid din kami na flashing. Tsaka coolant flushing yan. Ito yung ginagamit namin panglinis sa mga grasa-grasa. Nasa Lazada, Shopee yan mga kaibigan. Baka sabihin nyo, pang video-video lang yan. Hindi po. Ginagamit talaga namin yung panghugas ng mga pyesa namin. Tsaka ng kamay. Kahit sa shop, kahit talaga ginagamit to. Ito naman yung pampakintab namin. Yan, paubos na nga. Ginagamit kasi natin yan talaga sa mga kotse natin. Pampakintab sa engine bay, sa mga plastic, rubber, sa mga interior. Gusto nyo, sa sapatos nyo, leather shoes, pwede yan. Basta plastic, rubber, leather. Yan, pwede nyo gamitin yan. Vinyls, yan. Magagamit nyo yan. Nasa Lazada, Shopee yan, 150 lang yata yan. Tapos ito, parang 60 pesos lang yata ito. Murang-mura lang. So, check nyo na. Yung EasyWorks Garage na ating main page dun sa Lazada, Shopee. Ingat nyo dun sa mga fake sellers. Dami yan. So, yun ang update kay Tito. Wala naman ng bago yung sounds na nakita nyo kanina, yung JBL na speaker, nabili ko yun dun sa taga dito sa Mabuhay, malapit lang, pinalala-move ko kahapon. So yun ang update, abangan ninyo yung mga susunod na gagawin natin. Ako,
Marami pa. Hindi biro talaga mag-project car mga kaibigan. Tapos yun nga, kapit yung preno doon pero hindi ramdam kasi ang laki ng makina natin. 3.0 turbo diesel. So bali wala dyan. Kahit kapit ang preno, hindi mo maramdam masyado. Pag yun lang naka-neutral, tapos mararamdaman daan-daan tumitigil ng medyo maganit. Ay kung medyo may kapit nga, no. Pero sa takbo, pag naka-drive, nako, hindi mo ramdam. Ang lakas ng makina na to. Nasubukan ko ano nakaraan eh. Maganda rin to map speed sa totoo lang. Maganda to map speed. Solid. So, matulin siya. Sakto-sakto yung differential natin pang Crown. Kasi high speed din yan. So, nagmamatch yung transmission tsaka yung differential. Kasi itong Crown, kahit nagwa 120 pataas ito, tahimik pa din. Sa original engine, tahimik pa din siya. Kahit 4-speed lang. Eh di lalong-lalo na ngayon itong automatic tranny plus yun. Basta, ang ganda. Ang ganda niya sa rektahan. Hindi siya yung umuungol. Tapos nakatulong din yung ating electronic fan. Kasi hindi siya maugong kahit high RPM. Steady lang yung ikot nitong electric fan natin sa radiator. Kahit mabilis ang ikot ng mga pulley, hindi siya maugong. Kasi pag naka-mechanical, yun yung downside. Maugong na yun pag yung mga 3,000 pataas na yung RPM. Sobra ugong na. Kasi nga, mabilis na yung ikot ng LEC. Pero pag naka-electronic, stable lang yung RPM niyan. Simula pagbukas niya, yun na yun. Maliban kung may setting kayo ng high and low speed. Doon magbabago yung bilis. Pero tahimik pa din. Kaya tignan nyo yung mga kotse, yung mga front wheel drive. Diba? Kahit birit na, tahimik pa din yung makina. Kasi naka-electric fan eh. Yung BMW ganun din. Saka yung Mercedes ko. Yan, ganyan. Naka-electronic na fan. Kahit rear wheel drive siya, naka-electronic siya. So tahimik. Yung Mercedes ko dati si Mercy. Rear wheel drive yon na 300D. Naka-electric. Ay ko ayos, tahimik. Ginawa na yung electric na, tahimik na siya. Malaking tulong. Si Joseph din, yung pick up natin na 2-door, naka-electronic din yon. Tapos pinang-circuit ko yon sa Batangas Racing Circuit. Hindi siya nag-overheat kahit na hataw, sagad-sagad. So okay din, basta may thermostat at maganda ang cooling system parts, pwedeng-pwede nyo yung gayahin or gawin. Hanap lang kayo ng magaling na electrician, syempre ililinya niya yan. Pwedeng gawing automatic, no? Depende sa magse-setup. So yun ang ating update kay Tito. Brake fluid flashing, coolant flashing kasi nga medyo kulay kalawang pa rin konti. So isang beses pa natin ipa-flash. Brake lines, linis tayo ng mga preno sa brake drum. And yun lang. Yun lang sa ngayon. Siguro mag-change oil ulit ako kasi ito yung langis na bago. Regular oil lang muna nilagay ko rito. From engine swap, parang hinugasan ko lang muna. Pag uwi dito ka ako i-change oil ko ulit. So, palit na rin ako ng langis, kukuha ko doon sa talyer. Okay? Suspect, nahuli na. Nangangapit ang preno mga kaibigan dito sa brake drum ni Tito Crown. So, ito pala ang suspect. Ayan o, kalawang na ang wheel cylinder. Hindi nga siya tumatagas pero may kalawang siya. Okay? So pag preneno mo, bubuka konti kaya lang hindi na makatras. Kaya pala nanginginit yung ating brake drum. So kaya pag may kalawang na, anong gagawin? So pwede palitan nyo na isang buo, assembly na, wheel cylinder. Or pag wala kayong mabilhan, hindi available or walang budget, tulak nyo lang siya dito or dito, palabasin nyo isang side. Tapos tulak nyo naman ito palabas din. Dalawa kasi yan, gumaganon yan. Lihain yung loob, 1,000 na liha na may kasamang tubig. Palitan yung wheel cap. 50 to 60 pesos lang yata ang isa niyan. Dalawa lang yan. Tapos basta walang malalim. Nakayod. Okay pa yan. Lihain nyo lang pino. Tapos linisin may yung mga piston. Tapos yun, bleed kayo ng bagong brake fluid. Ngayon na muna, pansamantagal. Sana hindi matuluyan. Pero pag palitan na rin natin ng brand new. Mura lang yan. Minsan wala pa 1,000 ang brand new niyan. Pang matagalan na yun.